Ang laban ng Gojo versus Sukuna ay humantong sa isang nakakalungkot na konklusyon. At bagamat ini-expect na ng karamihan na matatalo talaga si Gojo for the plot, ay marami pa rin ang nagulat sa paraan sa pagtapos sa tinaguriang the strongest in the modern era. This is Mr. Namiken at ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 236 ay dito na natin mas maiintindihan pa kung ano nga ba talaga ang tunay na kalagayan ngayon ni Gojo, kung patay na nga ba talaga siya at paano nga ba siya nagawang matalo nitong si Sukuna. Kasi maraming mistranslation sa previous spoiler natin at yan ang ikaklaro natin ngayon. Kaya without any further ado, simulan na natin. Ang chapter ay may pamagat na Go South. At right after the very first scene ay may kita si Geto na binabati ngayon si Gojo. Na hindi naman ikinatuwa ni Gojo, kaya sabi naman ni Geto na ang bastos naman daw ng reaksyon nito sa kanilang pagkikita. Kaya sabi naman ni Gojo na palagi daw talaga niyang sinasabi sa kanyang mga estudyante noon na kung mamamatay ka, ay mamamatay ka talaga ng mag-isa. Kaya dagdag pang sabi ni Gojo kay Geto na wikang, kaya sabihin mo sa akin na isang imahinasyon lang o panaginip ko lang itong pagkikita natin ngayon. At in this particular scene ay nasabi ni Gojo ang mga salitang yan, mga kaibigan, dahil sa kanyang paniniwala noon na kung mamamatay ang isang sorcerer ay mamamatay talaga ito ng mag-isa. At ang mga salitang ito ay mga eksaktong salita na binitawan ni Gojo noon kay Megumi sa episode 23 ng anime. Pero ngayon ay imbis na mag-isa lang siya, ay tila ba'y biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigan na para bang ini-interrupt ngayon ang alone time ni Gojo. Kaya sagot naman ni Geto sa reaksyon ni Gojo na wikang, ano naman ngayon? Mahalaga ba talaga ang bagay na yan? Tugon naman ni Gojo na habang kinakamot ang kanyang ulo na wikang, hindi naman daw sa ganon. Ang kanya lang daw kinakabahala ngayon ay ang bagay na kanyang sasabihin sana kay Megumi patungkol sa kanyang ama. Yes mga kaibigan, ang binanggit ni Gojo dito na ama ay hindi ang kanyang ama, kundi mataas ang tsansa na ang ama ni Megumi ang itinutukoy dito ni Gojo ayon sa translation. So may sasabihin pa talaga sana itong si Gojo kay Megumi patungkol kay Toji. Pero ayon naman kay Gojo mga kaibigan na di bali na lang daw dahil ipinaubaya naman daw niya kay Shoko ang patungkol dito. Kaya na may tinanong naman siya dito ni Geto kung kamusta naman daw ang King of Curses. In which ay sagot naman ni Gojo na napakalakas daw talaga ng King of Curses. Hindi nga raw nag-all out si Sukuna sa kanya. At katunayan nga raw ay hindi raw niya alam kung matatalo niya pa rin ba si Sukuna kahit na hindi pa ang 10 Shadows ni Megumi ang gamit-gamit nito. Kaya matapos masabi ni Gojo ay nagulat naman si Geto na inadmit ni Gojo na mas malakas pa si Sukuna sa kanya. Kaya dagdag pang sabi ni Gojo na parang naaawa pa nga raw siya kay Sukuna sapagkat ang inisip niya talaga noon na sa lahat ng tao ay siya lang daw talaga ang nakakaintindi sa pakiramdam ng pagiging alone dahil sa kapangyarihan na walang makakapantay. Ayon pa kay Gojo na kahit ina-admire daw siya ng mga tao sa kanyang paligid ay nararamdaman niya naman daw na para bang may distance o linyang humihiwalay sa kanya at sa mga tao. In which ay dito na nagsalita si Gojo ng malalim-lalim na mga salita. Nuwikang tulad na lang daw sa mga bulaklak na hinahangaan sa tuwing nagbubloom ito, na kahit na hinahangaan ito habang pinagmamasdan ay hindi mo naman may tatanong sa isang bulaklak na intindihin ka. Sinabi rin ni Gojo na binuhos niya na raw ang lahat upang mapaabot kay Sukuna ang kanyang gustong ipaalam at yan ang pagpapaintindi sa King of Curses sa pakiramdam sa pagkakaroon ng isang kapantay.